Seryosong sinabi ko tungkol sa trabaho, Paula. Oo, naiintindihan ko. Pero si tatay mahusay magtrabaho. Una sa lahat, delikado na bigyan ng trabahong matanda. Meron siyang problema sa kanyang binti. Oo, pero may sakit siya. Pero panay ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ni Alejandro na magkaroon ng handaan. Oo, magkakaroon tayo ng handaan. Pero pag kinasal kami sa simbahan, sinabi ko Kahit na, papano, mag-iimbita tayo ng ilang kaibigan. ayaw nga din niya eh. Okay, patingin ng damit mo. Nasa kama sa kwarto. Hello? Alejandro, ikaw pala. Mabuti. Miss na rin kita, mahal ko. Kailan ka babalik? Ay, hindi. Ate Mariose, para naman yata Isang sobrang second. laki nito eh. Si Alejandro? Pumayag ba siya na ganitong kasimple ang damit niyo sa kasal niyo? Alejandro, ang plano ko sanang isuot ay ang tradisyonal na may burdang damit. Kasuotan katutubo? Talaga, mahal ko? Salamat sa pagpayag mo. Huwag ka masyadong magpa-late. Ayoko naman mauna pa ang huwes kaysa sa nobyo. Sinabi sa akin ni Martinez na inutusan mo silang simulan ng construction sa San Felipe. Totoo yan. Kahit alam mong may sand mine sa ilalim ng lupa? Ano naman ang problema doon? Alam ni Fernando ang ginagawa niya. Dahil trabaho niya yon. Si Fernando ay sulsol sa'yo. Palagi nang bubola. Siyempre para ipakitang kanya iportasya para alagaan ang pwesto. Wag naman, Kuya Bruno. Alam mo naman na yung tao ay isang qualified topographer. At isa pa alam mo naman na delikado yung lupain. Mas mura yon. Binigyan kita ng pwesto kahit alam kong hindi ka tapat. Pero hindi ko alam na talagang hangal ka. Hindi ako papayag na bastusin Kung mo ako. gagawa ka pa ng gaya nito, tatanggalin na kita sa negosyo ko. Huwag mong kakalimutan na ako ang amo mo. Sabihin mo kay Martinez na kansilahin na yung construction. Bakit ba nakikipagtalo ka na naman sa kapatid mo? Huwag mong maulit-ulit na kapatid kong asong yun. At isa pa, ang pagpapasal mo sa kanyang ama ay isang malaking disgrasya lang. Bakit kayo nag-away? Dahil nagpapanggap siyang matuwid at marangal. At dahil kinamumuhian namin ang isa't isa. Bueno anak, kailangan mong intindihin na ikaw ang may ugaling mainitin. Bakit? Santo ba siya? Bakit sa kanya ibinigay ng bulok niyang ama ang lahat ng yaman? Hindi ba asawa kanya? Bakit wala tayong minana mula sa kanya? Anong nirereklamo mo pagkatapos ni Alejandro, ikaw na ang pinaka-importanting tao sa kumpanya? Importante! Utusan lang niya ako. Pangalawa, dapat matapos na to. Tatapusin ko. Bruno, anak, subukan mo namang magpakabait. Bruno! Aray ko. Naghapunan ka na po, Itay? Oo, Iha. Naghapunan na kami ng kumpare ko. Dinalhan pa nga kita eh. Ito, oh. Salamat. Um, Uminom ka na naman. konti lang ito, anak. Kailangan ipagdiwang ang kasal mo. Masaya ka ba? Sobra. Anak, tingnan mo ito. Isang antigo. Siguro, pwede mo itong ibenta sa tindahan mo. Pero Itay, hindi bumibili ang boss namin ng walang resibo, di ba? Ay, hindi mo naiintindihan. Ang madonang ito ay pinabebenta ng isang gipit na matanda na kailangan ng pera. Saan siya kukuha ng resibo? Isa pa, murang-mura lang naman yan. At saka gusto ko lang magkaroon ng komisyon dyan. O sige, Itay. Susubukan ko itong ibenta. Salamat, anak ko. Tingnan mo. Alaala ito para hindi mo ako makalimutan ngayong kakasal ka na. Hindi kita makakalimutan, Itay. Ang ganda naman. Marami ang mga santo na magbabantay sa'yo. At si Alejandro ay Salamat. magiging mabuti sa'yo. Opo, mabait siya. Nagustuhan ko to, Itay. Salamat. Sino yan? Eric, sir. Pasok, isara mo ang pito at maupo ka. Nagpa-practice ka pumirma? Tama ka. Sa mga tuwid. Talagang totoo na ito.
Kailan ba ang kasal niyo, sir? Sa Sabado. Gusto kong kumuha ng plane ticket. Plane ticket sa pangalan ni Alejandro Lombardo? Tama. Sa pangalan ng bastardong yun. At pagkatapos? Pagkatapos, itutuloy natin ang plano. Si Alejandro ay pupunta sa Zarco. Mahaba ang mga daan doon. At doon na siya mamamatay. Akong bahala sa pera at byuda ni Alejandro. Ang babaeng yun? Papayag kaya siya, sir? Siyempre oo. Dahil siya ay kakain sa palad ko. Tumawag si Maura. Anong kailangan niya? Gusto niya mag-lunch tayo bukas. Bahala siya kung gusto niya. Pero basta ako, mama, hindi ako pwedeng sumama sa kanya. Masyadong hectic ang weekend ko. Kailan ka ba pupunta sa Zarco? Hindi ko alam. Maaring sa susunod na linggo pa. Anong meron sa Sarco? May isang baku-bakong daang binili si Papa, may katagalan na, mama. May nagsuggest sa akin na magtayo ng hotel doon at spa. Nagpaplano akong kumuha ng bakasyon simula bukas. Anong bakasyon? Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Baka sa Cancun. Aha. Wala bang pending na trabaho sa opisina? Natural wala. Kung meron man, sapat ng matalino mo utak para ayusin yun. Pagpasensya mo siya, Alejandro. Hindi ba parang kinukonsinti ko siya sa ugali, mama? Nagseselos lang siya. Pakiramdam niya ngayon, lahat ng meron siya ay galing na sa'yo. Okay lang, pero anong gagawin ko, mama? Hindi ko tatanggihan ng pamana ni Papa para lang sa kanya. May pag-asa pa para sa kanya. Ang totoo niyan, mabuti siyang tao. Oo, pero hindi ko nakikita yon. Ikaw ang saksi, mama, na halos imposibleng maging kaibigan ko siya. May galit na sa akin si Kuya Bruno. Mula pa ng araw na nagpakasal kayo at lumipat kayo ni Papa dito. Hindi siya nagsikap na maging maganda ang relasyon namin. At nagtitiis lang ako sa kanya mula pa noon nang dahil lang sa inyo. Paumanhin, mama. Kailangan ko na pong pumasok sa opisina. Dito ka manananghalian? Baka hindi po. Marami kasi akong trabaho. Pagkita na lang po tayo mamayang gabi. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw din, mama. Mahal kita. Nakausap mo ba ang abogado? Oo, sir. Maayos na ang lahat. Ganun din ang mga testigo. Nasa iyo ang plane ticket? Ang plane ticket, ibibigay ko sa iyo mamayang gabi. Pupunta si Alejandro sa Zarco sa isang linggo. Sa isang linggo? Pakiusap, maging handa ka sa araw na aalis siya. Okay, sir. Totoo bang wala pang nangyayari sa inyong dalawa ni Alejandro? Maraming beses ka nang pumunta sa apartment niya eh. Totoo yun. Bakit? Anong bakit? Ayaw mo nun? Siyempre naman gusto ko, pero hindi natin dapat pag-usapan yan. Tayong dalawa ay magkaiba ng takbo ng isip. Hindi ba niya hinihiling yun sa'yo? Siyempre hinihiling niya, pero lagi akong tumatanggi. Hindi mo alam kung anong na-miss mo. Hindi, walang nawala sa akin. Kasi kami ikakasal na at mangyayari rin ang bagay na yun sa tamang oras na handa na kaming pareho, kaya walang problema. Teka nga pala, umamin ka, may boyfriend ka na, no? Ano? Anong boyfriend ka dyan? Pinapalaan lang kita. Isipin mo, bata ka pa. Huwag mo munang isipin yun. Pag-aaral mo na. Sino yan? Ako ito, anak. Pasok, mama. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alis ka pala? Sa tingin ko matanda na ako para ipaalam ko pa sa inyo mga bala kong gawin sa buhay ko sa ngayon. Oo, sa palagay ko, tama ka nga. Saka gusto kong mawala ng ilang araw para maiwasan kong mayabang, palautos at aruganting inutil na yon. Kung si Alejandro ang tinutukoy mo, hindi siya may habang at palautos. Palagi niyan sinusubukan na mapalapit sa'yo pero ikaw ang ayaw.
Kaya normal lang na mapuno siya. Puno na rin ako sa kanya. Oh. Sandali lang. Kung hindi mo sana itinulak sa kamatayan yung matanda, baka nagbago pa ang mga pangyayari. Ang sama mo, yun ay aksidente. Sigurado ka, Mama? Hindi kaya sinadya mo yun. Nagtatalo kami. Masama ang loob ko pero... Kahit na ano pa. Kung hindi mo siya iniwan, hindi pa naman siya mamamatay. Kahit pa paano, magkakaroon ka pa sana ng panahon para kumbinsin siya na baguhin ang testamento. Sa totoo lang, kaya ikaw ang dapat sisihin dito. Aalis na ako, Mama. Tama siya. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Ang pamilyang ito ay naging tila impyerno na mawala ka. Mrs. You may now kiss the bride. Ang bagong kasal. Mahal na mahal kita, Maria Jose. Kahit anong mangyari, hindi ko ito malilimutan. Bakit mo sinasabi yan? Dahil mahal kita. Dahil maligaya ako. May ibibigay akong papeles sa inyo. Sa gayon ay makuha ninyo agad ang inyong marriage certificate. Salamat. Mabuhay ang bagong kasal. Ay, kapatid ko. Salamat. Salamat. Pinabati ko Salamat. kayo. Salamat sa inyo. Pero babalik ka bukas, hindi ba, mahal ko? Opo, Itay. Babalik ako para kunin ang mga damit ko kasi gusto ni Alejandro na magbiyahe muna kami ng ilang araw. Pero ngayon, doon muna kami sa apartment niya magpapalipas ng gabi. Pagpalain ka ng Diyos, mahal ko. Ay, salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Saan ba tayo mag-honeymoon? Mahal ko, isa yung sorpresa. Ay, kahit clue hindi mo ako bibigyan, mahal ko. Lalayo muna tayo na ilang araw. Ilang araw lang. Tapos magpapakasal tayo sa simbahan. Mag-honeymoon tayo ng maayos. Tignan mo ang dinaraanan mo, inutil! Umalis tayo, bilis! Mga inutil! Sino ba to? Hello? Sir Bruno, si Eric to. Ano nangyayari? Si Sir Alejandro. Bukas na, pupunta sa Sargo. Bukas? Pero ang sabi niya baka sa susunod na linggo pa. Oo, pero nagbago ang isip niya. Kung gusto mo, wag na natin tuloy ito. Sabihin mo lang. Hindi. Sa susunod na flight sasakay ako. Aalis ka? May nangyaring masama. Si Alejandro na aksidente. Ano? Nabangga ang sinasakyan niyang van sa trailer. Pero maayos na siya, hindi ba? Nahulog siya sa bangin. Tapos naglihaw. Victoria Lombardo, ang madrasta ni Alejandro. Ni Alejandro? Oo, kasi may masamang nangyari sa kanya. Anong nangyari? Makikiusap ako sa iyo na pumunta ka kagad dito sa Merida. Gusto ka naming makausap. May masamang nangyari. Tingnan natin kung buhay pa. Hindi pa patay ang Kristiyanong ito. Tulungan mo akong dalhin siya sa kubo. Opo, sige, tara. Padaan lang po. Excuse me. Anong kailangan nyo? Ito bang bahay ni Mr. Alejandro Lombardo? Oo, pero hindi pwede mabisita. Sabihin mo na. Kasi ako ang kanyang asawa. Byuda. Pinapupunta kami ni Mrs. Victoria sa burol. Siya, si Maria Jose. Masaya akong kilala kayo.